Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Of course, hindi lang man Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hinog na rin. So yung pong kay Senator Villanueva, anong timetable? Mga ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit yan eh. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Kadudang-dudang pahayag ni Senator Joel Villanueva, palaisipan ng taong bayan. Welcome back to Kakibat TV. Mainit na pinag-usapan sa mundo ng social media ang biglang paglabas ni Senador Joel Villanueva kahapon, June 14, 2026 na kung saan palaisipan ang kanyang mga binitiwang pahayag. Kung matatandaan, halos 2 linggo na ang lumipas ay humarap si Ombudsman Boying Remulla sa mga reporters na kung saan naglabas ng mga pangalan na kakasuhan alinsunod sa kanilang dokumento na kalap na isa nga sa pinangalanan ay sina Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na di umano hinog na ang investigasyon ukol sa kinasangkutan sa kontrobersiya ng flood control scandal. Yes. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya, hawak na namin lahat. Wala kaming kakapaina. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga, nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang ilalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi lang man Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hinog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sir, dun po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate yun pong naging scheme, bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo Malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it. As an academician, if you look at the plunder law and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law, and we don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa paghahabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas. So yung pong kay Senator Villanueva, anong timetable? Mga ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta dahan-dahan na ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yung 2 muna ngayon, tapos meron pa kaming ibang mga
Siyempre, pinapursue natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman. Yung hinug na, di ba sinabi ko naman nung araw pa, nung few months ago, sabi ko lalong iinit sa tag-init. Painit nga lang, painit, di ba? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan kasi nga, kahapon I believe that Senator Marcoleta also delivered a privilege speech alluding to this office, and we will also answer questions with regards to that. Sige, tanong na kayo para maliwanag. Microphone. Oo. Microphone. Hello. Ayan. Doon po sa binabanggit nyo na sabi nyo nga iinit sa Lalong iinit sa tag-init. Nangyari? Sino na ba ang maiinitan? Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Flood control, yes. Microphone. Opo, related pa rin po sa flood control. Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. May co-accuse po dito si Senator Jinggoy, Ombudsman? Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung kanilang testimonya para magkatuloy-tuloy ang mga kasong ito. Ngunit ilang linggo na nga ang lumipas ay tila nakakabingi ang katahimikan ng opisina ni Ombudsman Boying Remulla na walang ginawang aksyon matapos hulihin si Senator Jinggoy Estrada. Ilang linggo na ang lumipas at nitong lumipas nga na araw ay iba't ibang kwento ang naglabasan sa social media na di umano dumalo ang mag-amang Villanueva sa Malacanang sa hindi malaman kung ano ang sadya at kung ano ang tunay na dahilan kung bakit pumunta sila sa Malacanang. At kahapon nga, June 14, 2026 ay biglang lumabas si Senator Joel Villanueva na kung saan inihayag nito na pupunta siya sa special session na posibleng ipatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan nag-iwan ng malaking katanungan ng publiko kung ano ang kanyang ibig sabihin. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang pahayag ni Senator Joel Villanueva. Narito ang At mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa,
malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!